Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pagpapatawad at mga pangalawang pagkakataon? Sabi nila, may mga sugat na kahit gaano katagal na ang lumipas ay nananatiling sariwa ang kirot, lalo na kung ang sugat ay dulot ng pagkawala. Paano kung ang lunas sa sakit na yon ay nakatago pala sa isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Don Rafael Soliman. Sa unang kabanata, ang lihim sa libingan ni Tala. 10 taon na, isang dekada na ang lumipas, ngunit para kay Don Rafael Soliman, ang sakit ay parang kahapon lamang. Bawat taon, sa eksaktong araw na ito, isinasagawa niya ang parehong ritual, isang ritual ng katahimikan, ng karangyaan, at ng walang katapusang pagsisisi. Ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling katad ay lumilikha ng marahang tunog sa maliliit na batong landas ng Liwanag Memorial Park. Nakasuot siya ng isang itim na suit na tila ba sumisipsip sa lahat ng liwanag sa paligid. Sa kanyang kamay, dala niya ang isang bouquet ng mga puting rosas, 24 na piraso, isa para sa bawat taon ng buhay na ipinagkait sa kanyang nag-iisang anak na babae, si Tala. Parehong bulaklak, parehong bilang. Sa loob ng 10 taon, ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kontrol sa isang sitwasyong winasak ang lahat ng kontrol na mayroon siya. Mula sa malayo, tanaw na niya ang puntod. Hindi ito ordinaryong puntod. Ito ay isang monumento ng kapangyarihan at pagluluksa. Gawa sa pinakintab na puting marmol, inukit ang pangalan, Tala Soliman, minamahal na anak. Isang bituin na naglaho ng maaga, ngunit nang papalapit na siya, isang bagay ang sumira sa perpektong larawan ng kanyang tao ng pagdalaw. Isang bagay na hindi dapat naroroon. May 2 tao, isang lalaking payat, nakasuot ng simpleng uniforme ng janitor, at isang maliit na batang babae na marahil ay nasa 4 o 5 taong gulang. Nakaluhod ang lalaki habang ang bata naman ay maingat na naglalagay ng maliliit na puting bulaklak, mga bulaklak na pinitas lamang sa damuhan, sa paanan ng puntod. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa ugat ni Don Rafael. Pagkainis, pagkagambala. Ito ang kanyang sagradong lugar, ang kanyang pribadong impyerno. Paanong nagkaroon ng lakas ng loob ang mga estrangherong ito na lapastanganin ito? Anong ginagawa ninyo rito? Ang boses ni Don Rafael ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na kayang magpatigil ng isang buong boardroom. Napapitlag ang lalaki at mabilis na tumayo, habang ang bata naman ay nagtago sa likod ng kanyang mga binti. Ang malalaking mata nito ay puno ng takot. "Papasensya na po, sir," sabi ng lalaki, na nakilala ni Rafael bilang si Lino, isa sa mga tagapaglinis ng sementeryo. Yumuko ito ng bahagya ng, "Nag-aalay lang po kami ng bulaklak. Aalis na rin po kami." Hindi pinansin ni Don Rafael ang kanyang paliwanag. Ang kanyang mga mata ay napako sa bata. Mayroong isang bagay sa mukha nito, sa hugis ng mga mata nito, na nagdulot ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na anino na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi ito pampublikong pasyalan. Malamig na sabi ni Rafael, "Ito ay pribadong pag-aari. Umalis na kayo." Yumuko muli si Lino, hinawakan ng kamay ng bata, at akmang aalis na. Ngunit bago sila makahakbang, nagsalita ang bata sa isang maliit, nanginginig na tinig. "Papa Lino, hindi pa po tayo nagbabay kay Mama." Natigilan si Don Rafael. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Anong sinabi niya? Humarap si Lino. Ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at determinasyon. "Wala po, sir. Nagkakamali lang po ng dinig." Ngunit hindi na matinag ang tingin ni Rafael mula sa bata. Lumuhod siya ng dahan-dahan, isang bagay na hindi niya ginagawa para sa kahit sino. Nakita niya ng mas malinaw ngayon. Ang mga matang yon, ang mga matang kayumanggi,
na tila may bituin sa loob. Ang mga mata ng kanyang tala. Bata, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Naglalaman ng isang damdaming hindi niya pinapayagang lumabas sa loob ng isang dekada. Sino ang nanay mo? Hinawakan ni Lino ang bata ng mas mahigpit. Sir, pakiusap po. Huwag niyo na po siyang idamay dito. Sagutin mo ako. Utos ni Rafael. Ang kanyang kontrol ay nagsisimulang gumuho. Ang lamig sa kanyang boses ay napalitan ng desperasyon. Si Lino ay napabuntong hininga. Tila bapasan niya ang bigat ng buong mundo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo at sa unang pagkakataon, walang bakas ng takot dito. Tanging ang bigat ng isang 10 taong lihim. Ang pangalan po niya ay Hiraya, mahinang sabi ni Lino. Itinuro niya ang pangalang nakaukit sa marmol at ang nanay niya ay ang babaeng nakahimlay dyan. Ang mundo ni Don Rafael ay gumuho. Ang mga tunog sa paligid, ang huni ng mga ibon, ang ihip ng hangin, ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling puso. Imposible! Bulong niya, umiiling. Patay na ang anak ko. 10 taon na siyang patay. Namatay po siya. Pagtatama ni Lino, ang kanyang boses ay basag na. Pero bago siya nawala, isinilang niya ang batang ito. Tumingin si Don Rafael sa batang babae, si Hiraya. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata ay salaminin ng mga mata ng kanyang anak. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Ang 10 taon ng pinigilang pighati ng kinontrol na pagluluksa ay sumabog sa isang iglap. Ito ay hindi lamang isang estranghero. Ito ay isang piraso ng kanyang nawawalang bituin. Isang buhay na paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Anak po siya ni Tala. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit. Bawat isa ay isang punyal sa kanyang puso. Ang kanyang apo. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin siya kay Lino. Ang kanyang isip ay naghahanap ng isang bagay na makakapitan sa gitna ng unos. Isang tanong ang namuo. Isang tanong na naglalaman ng takot, galit, at isang desperadong pangangailangan na malaman ang buong katotohanan na siyang wawasak sa kanya. Sino? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sino ang ama? Ang tanong ni Don Rafael ay naiwang nakabitin sa hangin. Isang tanong na walang balak sagutin ni Lino Dalisay. Hindi dahil sa wala siyang alam, kundi dahil sa pangakong binitiwan niya sa isang nag-aagaw buhay na kaibigan. Hindi na naghintay ng sagot ang matandang bilyonaryo. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang maskara ng kontroladong autoridad. Ang mukhang sanay na sanay siyang isuot. Sa isang senyas ng kamay sa kanyang driver na kanina pa, tahimik na naghihintay sa di kalayuan, nagbigay siya ng isang utos na kasing lamig ng marmol ng puntod. Sumama kayo sa akin. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang kautusan. At alam ni Lino na wala siyang magagawa, kundi ang sumunod. Ngayon, nasa loob siya ng isang sasakyang hindi niya kailanman pinangarap na masakyan. Ang amoy ng mamahaling leather ay nanunuot sa kanyang ilong at ang lamig ng aircon ay tila gumagapang sa kanyang balat. Si Hiraya ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Ang maliliit nitong daliri ay nanginginig. Nakatingin ito sa bintana, sa mga nagdaraang puno at gusali. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at kaunting takot. Para kay Lino, ang bawat segundo sa loob ng kotseng ito ay isang pagtapak sa isang banyagang mundo. Isang mundong kinamuhian at tinalikuran ng ina ng batang yakap-yakap niya. Isang mundong ipinangako niyang hindi kailanman mararanasan ni Hiraya. Ilayo mo siya sa kanila. Lino, ilayo mo siya kay Papa. Ang alaala ay dumaloy sa kanyang isipan na parang isang agos ng malamig na tubig. Ang imahe ni Tala, nakahiga sa isang maliit na kama
sa kanilang inuupahang kwarto. Payat na payat, maputla ang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin sa pagmamahal para sa sanggol na natutulog sa kanyang tabi. Ipangako mo sa akin, Lino, bulong nito, ang kanyang hininga ay kapos na. Huwag mong hahayaang makuha niya ang anak ko. Palakihin mo siyang malaya. Malaya sa anino ng pangalan ko, malaya sa gintong hawla na kinalakihan ko. Palakihin mo siyang masaya, Lino, kahit sa simpleng buhay lang. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lino habang hinahawakan niya ang kamay nitong malamig na. Isang pangakong binitiwan niya hindi lang sa salita, kundi sa buong kaluluwa niya. Pangako, Tala, itaga mo sa bato. Aalagaan ko siya. Proprotektahan ko siya kahit sa sarili kong buhay. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala bago ito tuluyang pumikit. At sa katahimikan ng maliit na kwartong iyon, naiwan si Lino kasama ang isang sanggol na natutulog at ang bigat ng isang sagradong pangako. Ang marahas na tunog ng isang telepono ang biglang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw, na nagpabalik sa kanya sa malamig at maluhong katotohanan ng kasalukuyan. Kinuha ni Don Rafael ang kanyang telepono at walang anumang pag-aalintana sa kanilang presensya. Nagsimula itong magsalita sa isang boses na kasing tigas ng bakal. Alon, isang mahabang katahimikan. Kailangan mong umuwi. Ngayon din, narinig ni Lino ang mahinang tunog ng galit mula sa kabilang linya. Ngunit hindi natinag si Don Rafael. May apo ako. Diretsahang sabi nito, walang bakas ng emosyon. Buhay ang anak ni Tala. Kasama ko siya. Ang sagot mula sa kabilang linya ay hindi na mahina. Ito ay isang sigaw ng sakit at matagal nang kinikimkim na galit na narinig ni Lino kahit sa loob ng kotse. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, ngunit sapat na ang kanyang narinig para manindig ang kanyang mga balahibo, mga salitang tulad ng pakana, laro, at pera. Umuwi ka, Alon, tapos ang usapan, mariing sabi ni Don Rafael bago biglang ibaba ang tawag. Ibinaba niya ang telepono at iminasahe ang kanyang sentido. Tila ba biglang bumigat ang kanyang ulo, ngunit nang tumingin siyang muli sa salamin, ang kanyang mga mata ay kasing talim pa rin ng dati. Para sa kanya, si Lino at Hiraya ay hindi mga taong may sariling damdamin. Sila ay mga bagong problema na kailangang ayusin, mga bagong piyesa sa isang sirang laro na kailangan niyang kontrolin. At sa sandaling iyon, mas lalong bumigat ang takot sa dibdib ni Lino. Pinangakuan niya si Tala ng kalayaan para kay Hiraya, ngunit ngayon, dinadala niya ito diretso sa gitna ng isang digmaan ng pamilya na matagal na nitong tinakasan. Hindi nagtagal, bumagal ang sasakyan. Huminto sila sa harap ng isang higanteng bakal na tarangkahan na dahan-dahang bumukas na tila ba bibig ng isang halimaw na bakal. Sa likod nito ay isang mahabang daan na napapalibutan ng perpektong inalagaang mga halaman. At sa dulo ng daan, naroon ang isang mansyon na hindi mo makikita sa mga magasin, kundi sa mga panaginip ng mga hari at reyna, ang Hacienda del Sol. Ang bawat haligi nito ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ang bawat bintana nito ay tila matang nagmamasid. Ito ang gintong hawla. Bumukas ang pinto ng kotse, isang lalaking nakasuot ng uniforme, ang magalang na nag-anyaya sa kanila na bumaba. Hinawakan ni Lino ang kamay ni Hiraya ng mas mahigpit at sabay silang humakbang palabas. Ang hangin sa labas ay tila mas mabigat, mas siksik. Para silang mga langgam na pumapasok sa palasyo ng isang higante. Dinala sila sa loob ng isang malawak na bulwagan na may sahig na gawa sa kumikinang na marmol at isang chandelier na kasing laki ng isang maliit na sasakyan. Bawat sulok ay may mamahaling palamuti, ngunit ang buong lugar ay walang init. Walang pakiramdam ng isang tahanan. Ito ay isang museo ng kayamanan. Napayakap si Hiraya sa mga binti ni Lino.
Ang muka ay nakatago, natatakot sa lawak at katahimikan ng lugar. Yumuko si Lino upang bulungan ito na huwag matakot, na nandito lang siya. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na matamis pakinggan, ngunit may kasamang lamig na mas nakakakilabot pa kaysa sa katahimikan mismo. Rafael, anong kaguluhan ito? Mula sa itaas ng isang malawak na hagdanan, isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng isang eleganteng damit, ang dahan-dahang bumababa. Ang kanyang muka ay may isang nangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na sumusuri sa kanila, kay Lino, at lalo na sa maliit na batang nagtatago sa likod niya. Siya si Matilde Soliman, ang kapatid ni Don Rafael, at ang kanyang tingin ay tila nagsasabing sila ay mga basurang inanod lamang sa dalampasigan ng kanyang perpektong mundo. Ang tanong ni Matilde ay parang isang matulis na patalim na nakatutok sa dibdib ni Don Rafael. Rafael, anong kaguluhan ito? Tumingin siya sa kanyang kapatid na ngayon ay nakatayo na sa paanan ng hagdanan. Ang peking ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga matang mapanuri. Alam ni Rafael ang tinging iyon. Iyon ang tingin na ibinibigay ni Matilde sa lahat ng bagay na sa palagay niya ay hindi karapat-dapat pumasok sa kanilang perpektong mundo. Matilde! Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang final na desisyon. Siya si Hiraya, anak ni Tala. Ang nangiti ni Matilde ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang saglit na pagkabigla bago niya ito muling naibalik. Lumakad siya palapit, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Rafael, kundi nakapako kay Lino at sa batang nagtatago sa likod nito. Isang napakagandang balita, kuya, sabi niya. Ang bawat salita ay may pino, ngunit halatang sarkasmo. Kung gayon, dapat nating itong ipagdiwang. At ganoon na nga ang nangyari. Ang hapunan ng gabing iyon ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang interogasyon. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay tila isang malawak na larangan ng digmaan. Si Don Rafael ay nasa isang dulo, si Matilde ay nasa kabila. Sa gitna, tila mga bilanggo, ay sina Lino at Hiraya. Ang bawat kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier, ngunit ang hangin ay mabigat at malamig. Kaya Ginoong, pagsisimula ni Matilde, itinaas ang isang kilay. Dalisay po, Lino Dalisay. Magalang na sagot ni Lino, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ginoong Dalisay. Pagpapatuloy ni Matilde habang hinihiwa ang kanyang pagkain na may sobrang pag-iingat. Ano nga ulit ang trabaho mo sa sementeryo? Janitor po, sagot ni Lino, hindi natitinag. Isang marangal na trabaho, sabi ni Matilde, ang kanyang tono ay nagsasabi ng kabaligtaran. At paano mo na itaguyod ang bata sa loob ng 5 taon sa sahod ng isang janitor? Ang mga bata ay magastos, hindi ba? Ramdam ni Rafael ang pag-igting sa mga balikat ni Lino. Nakikita niya ang galit na pinipigilan nito. At sa isang sulok ng kanyang isipan, isang bahagi niya ang gustong sumang-ayon sa pagdududa ni Matilde. Ngunit nang tumingin siya kay Hiraya, na nakayuko lang at pinaglalaruan ang pagkain sa kanyang plato, isang kakaibang damdamin ang lumitaw, isang kislap ng pagiging protektibo. Siya ang nagdala sa kanila dito. Responsibilidad niya sila. Bago pa man siya makapagsalita, isang maliit na tunog ang bumasag sa tensyon. Natabig ni Hiraya na halatang takot na takot sa paligid ang kanyang baso ng tubig. Kumalat ang tubig sa puting-puting mantel, isang madilim na mantsa sa perpektong hapagkainan. Napabuntong hininga ng malakas si Matilde, puno ng pagkainis. Si Hiraya naman ay napaiyak sa takot. Ang maliliit nitong hikbi ay umalingaw-ngaw sa malaking silid. Agad na lumuhod si Lino sa tabi ng bata. Shh! Ayos lang yan, Hira. Aksidente lang yon. Bulong niya.
habang pinupunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Nakatitig lang si Rafael, paralisado. Isang dekada na siyang hindi nakakita ng luha ng isang bata sa pamamahay na ito. Hindi niya alam ang gagawin. Ang kanyang unang instinct ay tumawag ng katulong para linisin ang gulo. Ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ni Hiraya at ang takot na yon ay parang isang salamin ng takot na minsan na niyang nakita sa mga mata ni Tala. Sa isang desperadong pagtatangka na ayusin ang sitwasyon sa paraang alam niya, tumihim siya. Isay, dalhin mo rito ang manika na in-order ko mula sa Germany. Yung pinakamalaki. Ilang sandali lang, isang katulong ang nagdala ng isang napakagandang manika na halos kasing laki ni Hiraya, nakasuot ng isang magarang bestida. Inilapag ito ni Rafael sa tabi ng bata. Para sa'yo, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang alanganin. Ito ang kanyang solusyon. Bilhin ang kaligayahan. Bilhin ang katahimikan. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Hiraya ang mamahaling laruan. Mas lalo pa itong yumakap kay Lino, isinubsob ang kanyang mukha sa simpleng tela ng uniforme nito na tila ba yun ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Ang pananahimik niya ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw ng pagtanggi. Isang matinding kirot ang tumusok sa dibdib ni Don Rafael. Isang kirot ng kabiguan. Ang manika, na nagkakahalaga ng higit pa sa taunang sahod ng lalaking nasa harap niya, ay binaliwala. Ang kapangyarihan niya, ang kakayahan niyang bilhin ang lahat, ay naging walang silbi sa harap ng luha ng isang bata. Parang naulit ang kasaysayan. Binigyan niya si Tala ng lahat, ngunit hindi ang bagay na pinakakailangan nito. Nakita ni Rafael ang isang munting, nagtatagumpay ng ngiti sa mga labi ni Matilde. Mukhang mas gusto niya ang mga bagay na mas simple, kuya. Sabi nito, ang bawat salita ay isang patagong insulto. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng hapagkainan ay marahas na winasak. Blag! Ang malaking pinto ng silid kainan ay bumukas ng malakas. Tumama sa pader sa isang nakakayanig na kalabog. Nakatayo roon si Alon Soliman. Ang kanyang damit ay lukot mula sa mahabang biyahe. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na kayang tumupok sa buong mansyon. Hindi niya pinansin si Matilde o si Lino. Ang kanyang mga mata, nakaparehong-kapareho ng kay Rafael, ay nakapako sa kanyang ama na may puot at sakit. Alon, simula ni Rafael, tumatayo. Ang kanyang boses ay nagbabalik sa dati nitong tigas. Hindi ito ang tamang oras. Hindi tamang oras? Putol ni Alon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. 10 taon akong naghintay ng isang tawag mula sa'yo na hindi tungkol sa negosyo. At ngayon, tatawag ka para sabihing may bago kang laruan? Isang kapalit para sa kanya? Ang mga salita ni Alon ay tumama kay Rafael na parang mga sampal. Huwag kang bastos, bata yan. Eksakto, isang bata. Sigaw ni Alon. Ang kanyang tingin ay napunta sa nanginginig na si Hiraya. Isang bata na ginagamit mo para punan ng butas sa konsensya mo. Akala mo ba mabubura ng isang apo ang lahat ng ginawa mo kay Tala? Akala mo ba mabibili mo ang kapatawaran? Lumapit si Alon sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi pumapatak. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang lahat ng sakit na naipon sa loob ng isang dekada ay bumuhos sa isang pangungusap. Hindi mo mabibili ang kapatawaran pa, lalo na sa paggamit sa isang bata. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Matilde ay nanonood lamang, na tila ba isang manonood sa isang dula na matagal na niyang inaabangan. Si Rafael ay hindi makapagsalita sapagkat sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan sa sinasabi ng kanyang anak.
Ngunit ang galit ni Alon ay hindi pa tapos. Dahan-dahan, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lino, na ngayon ay nakatayo na. Ang katawan ay nagsisilbing panangga para kay Hiraya. Tinitigan niya si Lino mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak at pagdududa. At ikaw, sabi ni Alon, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Magkano ang bayad sa iyo para sa palabas na ito? Ang mga salitang binitiwan ni Alon ay nanatiling nakabitin sa ere, mabigat at nakalalason. Walang sino man ang gumalaw, walang sino man ang nagsalita. Iniwan niya sila roon. Ang kanyang amang natigilan, ang kanyang tiyahing nagagalak sa gulo, at ang estrangherong may dala ng isang multo mula sa nakaraan. Hindi na naghintay ng sagot si Alon. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid kainan, pakiramdam niya ay lumalayo siya sa isang apoy na siya mismo ang nagsindi. Ngunit saan siya pupunta sa isang bahay na puno ng mga alaala na gusto niyang takasan? Mayroon lamang isang lugar, ang kwarto ni Tala. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. 10 taon na, pero walang nagbago. Ang lahat ay nasa tamang lugar, na parang isang museyong nagyayelo sa oras, isang dambana na binuo ng pagsisisi ng kanyang ama. Ang kama ay maayos pa rin ang pagkakalagay ng kumot. Ang mga libro sa estante ay hindi na alikabukan. Ang hangin ay may amoy pa rin ng paboritong pabango ni Tala, isang matamis na amoy ng sampagita na ngayon ay nagdudulot ng pait sa kanyang lalamunan. Lumapit siya sa mesa kung saan nakatayo ang isang litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Tala. Kuha noong debut nito. Nakangiti sila pareho, ngunit alam ni Alon ang katotohanan sa likod ng nangiting iyon. Isang ngiting pilit, isang kaligayahang itinanghal para lamang pagbigyan ng kanilang ama. Hinaplos niya ang salamin. Ang daliri niya ay nanginginig sa ibabaw ng mukha ng kanyang kapatid. Patawarin mo ako, Tala. Bulong niya sa hangin. Di kita naprotektahan ng sapat. Ang pangakong yon, ang kabiguan niyang iyon, ang nagbigay buhay sa galit niya sa kanilang ama, dahil hindi niya lang pinabayaan si Tala. Sinubukan niyang protektahan ito sa paraang alam niya ang manahimik. At ang alaala ay bumalik. Malinaw na parang isang eksena sa pelikula. Gabi noon, mga 1 taon bago nawala si Tala. Napadaan siya sa tapat ng kwarto nito at narinig niya ang boses ng kapatid, mahina at puno ng isang emosyong bihira niyang marinig mula rito, purong kaligayahan. Oo na, sige na, ibababa ko na. Baka may makarinig pa sa atin. Narinig niyang sabi ni Tala, may kasamang mahinang tawa. Mag-iingat ka ha, mahal na mahal kita. Tumayo si Alon sa labas ng pinto, ang puso niya ay kumakabog. Nang bumukas ang pinto, naggulat si Tala nang makita siya. Ang nangiti nito ay agad na naglaho, napalitan ng takot. Kuya, bulong nito. Kanina ka pa ba dyan? Tumangulang si Alon. Sino yon, Tala? Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Umiwas ito ng tingin. Wala, kaibigan ko lang. Huwag mo akong lokohin, mariing sabi ni Alon. Kilala kita. Mayroon kang hindi sinasabi sa akin. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, bumagsak ang matapang na panlabas na anyo ni Tala. Tumulo ang kanyang mga luha. Kuya, pakiusap. Pagmamakaawa nito, hinawakan ng kanyang braso. Huwag mong sasabihin kay Papa. Pakiusap. Alam mo kung anong gagawin niya. Sisirain niya siya. Sisirain niya tayo. Ang takot sa mga mata ni Tala, isang takot na hindi para sa sarili niya, kundi para sa taong mahal niya. Ang nagpasya para kay Alon, iyon ang takot na itinanim ng kanilang ama sa puso nilang dalawa. Isang takot sa pagkabigo, isang takot sa pagsuway. Kaya't tumango siya at binitiwan ang isang pangakong naging pasanin niya sa loob ng 10 taon. Pinili niyang protektahan ang kapatid niya mula sa sarili nilang ama. Samantala,
Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa kanyang marangyang silid pahingahan, si Matilde Soliman ay may ibang ginagawa. Nakaupo siya sa kanyang antigong silya, hawak ang isang telepono. Ang kanyang boses ay kalmado at pino, ngunit ang bawat salita ay may nakatagong lason. Naiintindihan mo ba ang gusto kong ipagawa? Sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa lalaking yon, Lino Dalisay. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga utang, ang bawat dumi na maaari mong mahanap. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang batong hindi nakakataob. Isang saglit na katahimikan. Oo, bayaran mo kung sino ang kailangang bayaran. Dagdag niya, tila ba nag-uutos lang bumili ng tinapay. Gawin mo lang ang trabaho mo. Gusto kong mapatunayan na ang basurerong yon ay isang manloloko. Kinabukasan, sinubukan ni Alon na iiwasan ang lahat, ngunit ang mansyon, na dati parang isang palasyo, ay tila lumiliit. Habang naglalakad siya sa pasilyo na may tanawin ng hardin, natigilan siya. Doon, sa gitna ng mga rosas na paborito ng kanyang ina, nakita niya si Hiraya. Nag-iisa. Naglalaro ito ng dalawang bato. Kinakausap ang mga ito na parang mga totoong tao. At pagkatapos, sa isang sandali, tumingala ito at ngumiti. Isang nangiting dalisay at puno ng kawalang malay. Isang nangiting eksaktong katulad ng kay Tala. Parang may sumuntok sa sikmura ni Alon. Ang galit sa kanyang puso ay biglang nabahiran ng ibang emosyon. Pagkalito. Isang nakakabinging pagkalito. Gaano man niya gustong isipin na ang lahat ng ito ay isang malaking panloloko. Hindi niya maikakaila ang nakikita ng kanyang mga mata. Ang dugo ng mga Soliman. Ang anino ng kanyang kapatid. Sakto namang lumabas si Lino mula sa isang pinto sa gilid. Marahil ay para sunduin ang bata. Nagtama ang kanilang mga mata. Si Alon nakatayo sa likod ng salamin ng bintana at si Lino nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Walang salitang binitiwan, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang tingin ni Alon ay puno pa rin ng pagdududa at pagbabanta. Ang tingin naman ni Lino ay matatag at maprotekta. Isang tahimik na paninindigan na hindi niya isusuko ang bata. Kinagabihan, habang pinipilit ni Along ipikit ang kanyang mga mata, tumunog ang telepono ni Matilde sa kabilang silid. Hindi niya sana papansinin, ngunit narinig niya ang pagbabago sa tono ng kanyang tiyahin. Ano? Sabi ni Matilde, ang kanyang boses ay hindi na kalmado, kundi puno ng isang nasasabik na pananabik. Sigurado ka ba dyan? Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan bago nagsalita muli si Matilde at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay isang malamig at matagumpay na bulong na narinig ni Alon kahit sa sarado nitong pinto. Magaling, magaling. Ipadala mo sa akin ang lahat ng detalye. Maya-maya pa, narinig ni Alon ang mahinang pag-uusap muli mula sa telepono ng tiyahin. At isang pangungusap ang narinig niya ng malinaw bago ito ibinaba. May nahanap ako. Isang madilim na sikreto. Lumipas ang mga araw sa Hacienda del Sol na puno ng isang mabigat na katahimikan. Si Alon ay nagkukulong sa kanyang kwarto, isang galit na multo sa sarili niyang tahanan. Si Matilde naman ay gumagalaw na parang isang ahas sa damuhan, tahimik, mapagmasid, at naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. At si Don Rafael, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay hindi alam kung paano pamunuan ang sarili niyang kaharian. Ang kanyang mga utos, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay tila walang silbi. Naramdaman niya ang sarili bilang isang estranghero na naglalakad sa mga pasilyo ng sarili niyang bahay. Madalas niyang nakikita mula sa malayo si Lino at Hiraya. Naglalaro sa hardin, nagbabasa ng libro sa may balkonahe. Isang maliit na mundo na umiikot sa kanilang dalawa lamang. Isang mundong hindi siya kasali,
Isang hapon, sa kanyang paglalakad, natagpuan niya ang sarili sa harap ng malaking aklatan. Ang lugar na ito ang kanyang santuwaryo, isang kuta ng kaalaman at kontrol. At doon, sa gitna ng libu-libong libro, nakita niya si Hiraya. Nakatayo ang bata sa isang maliit na hagdan. Ang kanyang maliliit na daliri ay maingat na sinusundan ang mga larawan sa isang malaking libro na halos mas malaki pa sa kanya. Lumapit si Rafael ng walang ingay. Ang libro ay tungkol sa kalawakan, tungkol sa mga bituin. Isang pamilyar na kirot ang muling tumusok sa kanyang puso. "Mahilig ka sa mga bituin?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Nagulat si Hiraya at muntik nang mahulog. Ngunit mabilis siyang naalalayan ni Rafael. Tumingala ang bata sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi takot. Tumango ito ng dahan-dahan. "Ganyan din ang mama mo," sabi ni Rafael. Ang pangalan ni Tala ay tila isang dayuhang salita sa kanyang mga labi. Umupo siya sa isang silyang katabi nito, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Lagi niyang itinuturo ang pinakamaliwanag na bituin sa gabi. Sabi niya, iyon daw ang pinakamaganda sa lahat. Kinuha niya ang libro at ibinuklat sa isang pahina na may larawan ng solar system. Itinuro niya ang isang maliwanag na planeta. "Ito," sabi niya, "ang planetang Venus. Pero alam mo ba, sa Pilipinas, tinatawag din natin itong Tala, katulad ng pangalan niya." Tumingin si Hiraya mula sa libro patungo sa mukha ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng aklatan. At sa unang pagkakataon, isang tunay at matamis na ngiti ang sumlay sa kanyang mga labi. Isang namang ngiti na bumura sa 10 taon ng yelo sa puso ng matanda. "Lolo," bulong ng bata. Ang salita ay mahina at halos hindi marinig. Ngunit para kay Rafael, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang kampana ng tagumpay. Sa sandaling iyon, hindi siya si Don Rafael Soliman, ang bilyonaryo. Siya ay si Lolo. Isang salitang matagal na niyang inakalang hindi niya kailanman maririnig. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman niya. Isang sinag ng pag-asa. Ngunit ang mga sandaling tulad nito ay marupok. Nakakatuwang makita kayong nagkakasundo. Ang boses ni Matilde ay pumasok sa silid, kasing talim ng isang kutsilyo na humiwa sa mainit na sandali. Nakatayo siya sa may pintuan, may hawak na isang manipis, ngunit mabigat na folder. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng lason. "Rafael, maaari ba kitang makausap? Saglit lang, tungkol sa seguridad ng pamilya." Nag-aalangan na tumayo si Rafael. Hinalikan niya ang buhok ni Hiraya, isang kilos na ikinagulat maging ng sarili niya, bago sumunod kay Matilde palabas. Sa kanyang opisina, isinara ni Matilde ang pinto. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng makintab na mesa ni Rafael. "Ano ito?" tanong ni Rafael. Ang kanyang tono ay bumalik na sa pagiging seryoso. "Impormasyon," simpleng sagot ni Matilde. "Nag-aalala lang ako para sa'yo, kuya. Nagpapasok ka ng isang estranghero sa ating tahanan. Isang taong wala tayong kaalam-alam kung sino talaga." Binuksan ni Rafael ang folder. Sa loob, may mga kopya ng mga dokumento, mga litrato na malabo, at isang listahan ng mga pangalan. Ano ang ibig sabihin nito? Iyan ang mga record ng pautang ni Ginoong Dalisay. Malaki ang pagkakautang niya sa mga taong may kahina-hinalang reputasyon. Paliwanag ni Matilde, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. At ang mga litratong yan, iyan siya. Kasama ang ilan sa mga taong yon. Tila ba meron siyang mga transaksyon na hindi niya gustong malaman natin? "Kuya, paano kung hindi ito aksidente? Paano kung plano ang lahat ng ito?"
Ang pagpapakita niya sa sementeryo, ang paggamit niya sa bata para makapasok sa pamilya, para sa pera. Tinitigan ni Rafael ang mga papel. Ang bawat salita ni Matilde ay isang butil ng lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Ang negosyanteng utak niya na laging nag-iisip ng pinakamasamang motibo sa lahat ng tao ay nagsimulang gumana. Ang pagdududa, iyon ang sandata na pinakamadalas niyang gamitin. At ngayon, iyon din ang sandatang ginagamit laban sa kanya. Pag-isipan mo lang, kuya, sabi ni Matilde bago siya marahang lumabas ng opisina. Iniiwan si Rafael kasama ang lason na itinanim niya. Mula sa bintana ng kanyang opisina, tanaw ni Rafael ang hardin. Nakita niya si Lino na kalalabas lang para sunduin si Hiraya. Itinulak ni Lino ang bata sa isang duyan at ang tawa ni Hiraya ay umaabot hanggang sa kanyang kinaroroonan. Isang tunog ng purong kaligayahan at tiwala. Pinanood niya sila, ang masayang eksena sa hardin, ang mainit na ngiti ni Hiraya sa aklatan, ang salitang lolo, at pagkatapos, ang mga imahe sa folder, ang mga utang, ang mga anino sa litrato, ang dalawang bersyon ng katotohanan ay naglalaban sa kanyang isipan at sa kanyang ulo umalingaw-ngaw ang huling mga salita ni Matilde, isang malamig na babala na sumisira sa nabuong pag-asa. Hindi mo talaga kilala ang taong pinatuloy mo sa pamamahay mo, Rafael. Ang lason na itinanim ni Matilde ay mabisa. Sa mga sumunod na oras, ang isipan ni Don Rafael ay naging isang battlefield. Sa isang panig, naroon ang imahe ni Hiraya, ang ngiti nito, ang salitang lolo na nagdulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa kabilang panig, naroon ang likas na pagkatao niya, isang bilyonaryong sanay sa panlilinlang, isang lalaking naniniwala na ang lahat ng tao ay may motibo, lahat ay may presyo. Hindi niya kayang mamuhay sa gitna ng dalawang katotohanan ito. Kailangan niya ng kontrol, kailangan niya ng katiyakan. Kinagabihan, nang ang buong mansyon ay tahimik na, pumasok si Don Rafael sa kanyang pinakapribadong lugar, ang kanyang high security office. Isang pindot lang sa isang nakatagong button at isang pader ng mga libro ang gumalaw. Nagbubunyag ng isang silid na puno ng mga monitor, server, at state-of-the-art na kagamitan. Ito ang puso ng kanyang imperyo. Dito, walang lihim na hindi kayang hukayin. Tinawagan niya ang pinuno ng kanyang security team, isang lalaking walang ekspresyon na mas tapat pa sa sarili niyang anino. May trabaho ako para sa'yo. Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Hanapin niyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa ama ng anak ni Tala. Anong pangalan, sir? Hindi ko alam. Sagot ni Rafael, isang bagay na kinasusuklaman niyang aminin. Yan ang trabaho ninyo. Magsimula kayo 5 taon mula ngayon. Mga pampublikong ospital, mga lying-in clinic sa mga probinsya, mga lugar na pupuntahan ng isang taong gustong magtago. Gusto kong malaman kung sino ang lalaking iyon. Idinagdag niya. At gusto kong malaman kung ano ang koneksyon niya. Kung mayroon man kay Lino Dalisay, kailangan niya ng isang alas. Isang bagay na maaari niyang hawakan laban kay Lino kung sakaling tama nga ang hinala ni Matilde. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Habang ang kanyang team ay tahimik na nagtatrabaho sa dilim, pinilit ni Rafael na umaktong normal. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Hiraya, isang digmaan ang nangyayari sa loob niya. Ang bawat ngiti ng bata ay isang tanong. Ang bawat yakap nito kay Lino ay isang pagdududa. Hanggang sa isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina at umiinom ng mamahaling brandy, isang email ang pumasok. Ang subject, urgent and confidential. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay habang binubuksan niya ang kalakip na file. Ito ay isang scanned copy ng isang dokumento. Malabo, luma, ngunit nababasa. Isang birth certificate
mula sa isang maliit na pampublikong ospital sa isang malayong probinsya. Napigil niya ang kanyang hininga. Dahan-dahan niyang binasa ang mga nakasulat, ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat salita. Pangalan ng bata, Hiraya Dalisay. Pangalan ng ina, Tala Soliman. Isang kirot ng kumpirmasyon. Totoo nga, ngunit hindi yon ang kanyang hinahanap. Ang kanyang mga mata ay nagpatuloy sa pagbasa sa isang espasyong halos hindi na napunan. Pangalan ng ama, Elias Lazaro. Elias Lazaro. Paulit-ulit na binasa ni Rafael ang pangalan. Lazaro, Lazaro. Parang isang kalawang na susi na dahan-dahang umiikot sa isang nakalimutang kandado sa kanyang isipan. At nang bumukas ang kandadong yon, isang madilim na alaala ang bumuhos na parang lason. Bigla, wala na siya sa kanyang opisina. Nasa isang malaking boardroom siya, 15 taon na ang nakalipas. Sa kanyang harapan, isang lalaking nasa katanghalian ng buhay ang nakaluhod, nagmamakaawa. Si Don Armando Lazaro, ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. Pakiusap, Rafael. Pagmamakaawa ni Armando, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Huwag mong gawin to. Mawawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pamilya ko. May anak pa akong pinag-aaral. At naaalala ni Don Rafael ang sarili niya. Nakaupo sa kanyang silya na parang isang hari. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Isang malamig, mapanirang ang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang negosyo ay negosyo, Armando. At ikaw, talo ka na. Ilang buwan lang matapos ang araw na yon, nabalitaan niyang nalugi ng tuluyan ang mga Lazaro. Nawala ang lahat. May mga usap-usapang inatake sa puso si Armando. Hindi na niya narinig ang pangalang yon mula noon. Hanggang ngayon, bumalik si Rafael sa kasalukuyan. Ang kanyang hininga ay kapos na kapos. Elias Lazaro, ang anak ng lalaking winasak niya. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakapangingilabot na larawan. Ang mga lihim na pag-uusap ni Tala, ang kanyang biglaang paglayas, ang kanyang desperadong takot. Hindi siya nagre-rebelde, hindi siya naghahanap ng kalayaan. Nagtatago siya. Tinatago niya ang lalaking mahal niya mula sa halimaw na ama nito. Dahil alam niya na kung malalaman ni Rafael na ang lalaking iniibig niya ay anak ng kanyang mortal na kaaway, wawasakin niya ito nang walang pag-aalinlangan. Katulad ng pagwasak niya sa ama nito. Ang bigat ng katotohanan ito ay pumulupot sa kanyang puso. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang lihim na relasyon. Ito ay tungkol sa isang paghihiganti na hindi niya kailanman inasahan. Isang paghihiganti na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang sariling anak. Ang luha, ang mga matang punong-puno ng takot, ang kanyang pagkabulag, ang kanyang pagkamakasarili, ang kanyang pagiging kontrolado. Ang lahat ng ito ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay, isang tsunami ng pagsisisi. Ako ang pumatay sa anak ko. Ang mga salitang yon ay hindi isang bulong. Iyon ay isang impit na sigaw na punong-puno ng sakit at matinding pagsisisi. Pinagsisihan niya ang bawat desisyon, bawat salita, bawat sandali ng lamig na ibinigay niya sa kanyang anak. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bilyonaryong may kapangyarihan ay ngayoy isang lolo na wasak. Narinig ni Elon ang pagkalabog sa kanyang pinto. Hindi na niya kailangan panghulaan kung sino. Ang lakas at ang bagsak ng bawat hampas ay sumisigaw ng isang pangalan. Papa. Pinikit ni Alon ang kanyang mga mata. Ilang araw na siyang nagkukulong, lumalayo sa lahat ng kaguluhan na dinala ng pagdating ni Hiraya. Ngunit alam niya na ang kapayapaang iyon ay pansamantala lang. Hindi matatakasan ng ama niyang kapag may nais na malaman o kontrolin, ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha iyon. Alon, buksan mo tong pinto. Ang boses ni Don Rafael
ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng isang galit na mas matindi kaysa sa karaniwan. Isang galit na halos singhal ng isang sugatang leon. Alam ni Alon na wala siyang choice. Sa isang malalim na buntong hininga, tumayo siya mula sa kanyang kama at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang kanyang ama ay nakatayo sa labas. Ang mukha ay namumutla sa galit at tila ba isang multo ang nakita. Nanginginig ang kamay nito habang may hawak na isang piraso ng papel. Hindi na umaksaya ng oras si Don Rafael. Ibinato niya ang papel sa mukha ni Alon na tumalsik sa dingding. Alam mo to. Alam mo ang lahat. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag na ngayon sa halo ng galit at sakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo kung sino ang ama ng anak ni Tala. Alam mo kung ano ang ginawa niya. Pinulot ni Alon ang papel. Ito ay isang kopya ng birth certificate ni Hiraya. At doon, sa ilalim ng pangalan ni Tala, ay ang pangalang Elias Lazaro. Ang pangalan na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang pangalang itinago niya. Isang matinding bugso ng emosyon ang bumalot kay Alon. Galit. Pagsisisi. Ngunit higit sa lahat, ang matagal nang kinikimkim na sakit para sa kanyang kapatid. At ano kung alam ko? Sigaw ni Alon. Ang kanyang galit ay sumasabay sa galit ng kanyang ama. Ano kung alam ko? Ano ang gagawin mo, Papa? Sisirain mo rin ba siya? Sisirain mo rin ba ang pamilya niya tulad ng ginawa mo sa pamilya ni Elias? Katulad ng ginawa mo sa sarili mong pamilya? Ang mga salitang yon ay tumama kay Rafael na parang mga bala. Ngunit hindi siya tumigil. Si Tala, ang sarili kong anak. Iniwan niya ako. Sumama siya sa anak ng kalaban ko. At alam mo yon, pinrotektahan mo sila sa akin. Oo, alam ko. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Alon sa buong silid na halos basagin ang mga bintana. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matagal ng luhang pinipigilan. At alam mo kung bakit hindi ko sinabi sa'yo, dahil takot na takot siya sa'yo. Napaurong si Rafael, ang kanyang galit ay naglaho ng isang iglap na palitan ng isang mapanirang pagkabigla. Takot siya na gawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Mama. Takot siya na sirain mo ang bawat bagay na mahalaga sa kanya. At mas lalo siyang takot na sirain mo si Elias, ang taong mahal na mahal niya. Bumalik ang alaala. Mas malinaw ngayon, mas masakit. Si Tala, mga ilang linggo bago siya lumaya sa hacienda. Nasa ilalim sila ng isang puno sa hardin. Malayo sa mga mata ng kanilang ama, umiiyak si Tala. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi ko na kaya, kuya. Bulong nito. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Sobrang mahal ko siya. Pero paano ko sasabihin kay Papa? Alam mo kung ano ang tingin niya sa mga Lazaro. Alam mo kung anong gagawin niya sa kanya. Naalala ni Alon ang pagkabigo sa mga mata ni Tala, ang kawalan ng pag-asa nito. Alam niya ang kwento ni Don Armando Lazaro. Alam niya ang kapangyarihan ng kanyang ama na wasaki ng isang tao sa isang iglap. At sa sandaling iyon, ang kanyang pangakong protektahan, ang kanyang kapatid ay naging isang sumpa. Isang sumpa ng katahimikan. Bakit hindi ka lumaban? Bulong ni Alon sa kanyang kapatid noon. Bakit hindi mo ipinaglaban ang pag-ibig mo? Ngunit si Tala ay umiling lang. Ang kanyang luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi ako kasing tapang mo, kuya. Alam ko ang kapangyarihan niya. Hindi ko kayang itaya si Elias sa galit niya. Mas gugustuhin kong takasan ang lahat kaysa makita siyang masaktan. At doon, nagsimula ang pagpaplano ni Tala na lumayas. Sa bawat salitang binitiwan niya, sa bawat luha na pumatak, mas lalong naramdaman ni Alon ang bigat ng lihim. Alam niyang mali ang itago ang katotohanan. Ngunit mas malaki ang takot niya sa kung anong gagawin ng kanyang ama sa kanyang kapatid at sa lalaking mahal nito. Bumalik si Alon sa kasalukuyan, ang kanyang hininga ay kapos. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay puno ng isang mapait na tagumpay.
Pinrotektahan ko siya mula sa'yo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Don Rafael na parang isang kidlat. Ang lahat ng galit, ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng pagkontrol. Lahat ay naglaho. Wala na siyang masabi. Ang kanyang muka ay lumukot. Parang isang lumang papel na nawalan ng halaga. Nakatayo si Alon sa harapan ng kanyang ama na dati isang Diyos sa kanyang mga mata, ngunit ngayon ay isa na lang sugatang matanda. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Alon ay nanalo siya. Nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang kapatid kahit huli na ang lahat. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang mas nakakayanig pa kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo si Don Rafael doon, paralisado. Ang kanyang muka ay blanko. Ang kanyang mundo, na binuo sa pagkontrol at kapangyarihan, ay gumuho na. Ang katahimikan sa pagitan ni Don Rafael at Alon ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigawan. Isang katahimikan na sumisira sa kaluluwa. Ngunit sa labas ng kanilang silid, ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lang. Para kay Lino, ang umagang iyon ay nagsimula ng payapa. Bago magising si Hiraya, lumabas siya sa balkonahe ng kanyang kwarto. Isang kwartong mas malaki kaysa sa buo niyang inupahang bahay upang huminga ng sariwang hangin. Tanging ang huni ng mga ibon ang kanyang naririnig. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng Hacienda del Sol. Ngunit ang katahimikan na yon ay agad na winasak ng tunog ng kanyang telepono. Isang notifikasyon. At isa pa. At isa pa. Tila ba may bigla ang pagbaha ng mga mensahe. Nagtaka si Lino. Bihira lang siyang makakuha ng ganito karaming tawag at text. Nang buksan niya ang kanyang lumang telepono, halos laglag ang kanyang panga. Ang screen ay puno ng mga headline, mga link sa social media posts, at mga video. Isang headline ang nangingibabaw, nakasulat sa malalaking pulang letra. Bilyonaryong Soliman, biktima ng pagganti at panloloko, janitor at anak ng karibal, nagkaisa sa isang madilim na plano. Nanlamig ang buong katawan ni Lino. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang lahat ng hangin sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan niya ang link. Ang nilalaman ng artikulo ay isang gulo ng mga kasinungalingan at mga kalahating katotohanan. Binanggit ang kanyang mga pagkakautang na itinago niyang lihim. Binanggit ang pangalan ni Elias Lazaro na inilarawan bilang anak ng mortal na kaaway ni Don Rafael. Ikinonekta ang kanyang pagdating sa sementeryo sa isang sistemang paghihiganti na may anak na ipinasok sa pamilya upang sirain ito mula sa loob. Ang bawat salita ay isang patalim, bawat pangungusap ay isang pag-atake sa kanyang integridad. Pinakamalala sa lahat, may kasama itong larawan, isang malabo, ngunit nakikilalang litrato ni Hiraya naglalaro sa hardin ng hacienda. Ang mukha nito ay nakablur, ngunit malinaw pa rin na siya. Ang kanyang apo, ginagamit. Puno ng galit, lumapit si Lino sa bintana. Ang kanyang hininga ay huminto nang makita niya ang eksena sa labas. Ang Hacienda del Sol, na dati isang fortress ng kapangyarihan at pribasiya, ay ngayon ay isang circus. Isang kumpol ng mga tao ang nagkukumpulan sa labas ng gate, mga reporters, photographers, at mga taong mahilig makialam. Ang mga kamera ay nakatutok sa gate, ang mga mikropono ay nakahanda. Ang kanilang mga boses ay nagkakagulo, humihingi ng sagot. Ang isang private security guard ay desperadong sumusubok na pigilan sila, ngunit ang dami nila ay napakarami. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Sa loob ng mansyon, sa malaking sala, si Don Rafael at Alon ay nakaupo sa harap ng isang malaking telebisyon. Ang balita, ang iskandalo, ang Soliman Family Scandal. Ang isang news anchor ay nagbabasa ng parehong artikulo. Ang kanyang boses ay puno ng sensationalism.
Ang mukha ni Hiraya ay ipinapakita sa screen, naka-blur, ngunit sapat pa rin upang makilala. Si Don Rafael ay nakaupo roon, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang matatalim na mata, ay walang laman. Tila ba ang lahat ng apoy sa loob niya ay namatay? Mukha siyang mas matanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang araw. Ang kanyang balikat ay nakayuko. Ang pagmamalaki ng Soliman. Ang pangalan niya. Nasira na. Si Alon sa kabilang banda ay hindi mapakali. Gumagalaw siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang galit sa kanyang ama ay nabahiran ngayon ng isang mapait na pagsisisi. Ang pagnanais niyang makita ang kanyang ama na masaktan ay nagawa na. Ngunit sa anong halaga? Ang imahe ni Hiraya sa telebisyon, ang pagwasak sa pamilya, hindi ito ang paraan na gusto niya. Isang matalim na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Bumukas ang pinto at doon nakatayo ang isang matikas na lalaki na nakasuot ng suit. May dalang isang leather briefcase. Ang abogado ni Matilde. Sa likod niya, nakatayo si Matilde. Ang kanyang mukha ay may isang munting na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanalo. Siya ang mastermind sa likod ng lahat. Lumapit ang abogado kay Lino, nakalalabas lang mula sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hinanakit. Inilabas ng abogado ang isang puting sobre. "Ginoong Dalisay?" Sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay malamig at formal. "Ang kliyente ko, si Binibining Matilde Soliman, kasama ang pahintulot ng mga board members ng Soliman Holdings, ay nag-uutos na kayo at ang bata ay umalis sa Hacienda del Sol sa loob ng 24 na oras." Nanlaki ang mga mata ni Lino. Hindi siya makapaniwala, ngunit nakita niya ang matalas na tingin ni Matilde. Para sa proteksyon ng pamilya Soliman, patuloy ng abogado, binibigyang diin ang bawat salita. Upang maiwasan ang karagdagang eskandalo at upang mapanatili ang reputasyon ng pamilya. Si Lino ay nakatingin sa liham sa kanyang kamay. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga pangako niya kay Tala, ang kanyang pagmamahal kay Hiraya, ang lahat ay nawasak. Hindi na niya kayang ipagtanggol ang bata sa sarili niyang pamilya. Tumingin si Don Rafael sa papalayo na abogado at pagkatapos ay sa nagkukumpulan ng mga reporters sa labas. Mula roon, ang tingin niya ay lumipat kay Matilde na ngayon ay nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Isang ngiting punong-puno ng pagtatagumpay sa kanyang mga labi. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang anak. Ang lahat ay nawala. At ngayon, pati ang kanyang apo ay tinatanggal sa kanya. Ganap siyang talo. Ang gabi ay tila isang walang katapusang bangungot. Ang mga salita ng abogado, ang ngiti ni Matilde, ang nawasak na mukha ni Lino, ang imahe ni Hiraya, na ngayon ay pinipilit na umalis mula sa kanyang natitirang piraso ng pamilya. Ang lahat ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Don Rafael. Nakatitig siya sa kanyang sarili sa salamin. Isang matandang lalaki na baluktot ang balikat. Ang mga mata ay nanlalabo. Ang mukha ay puno ng mga kulubot na hindi lamang tanda ng edad, kundi ng mga pasanin at pagsisisi. Ang dating Don Rafael Soliman, ang bilyonaryong may kontrol sa lahat, ay wala na. Ngayon, naroon lamang ang isang wasak na ama, ang kanyang sariling mga salita, ang bumasag sa kanyang katahimikan. Ako ang pumatay sa anak ko. Tama si Alon, tama si Tala. Sa pagnanais niyang kontrolin ang lahat, sinira niya ang lahat. Hindi niya naprotektahan ang kanyang mga anak. Sinaktan niya sila. At ngayon, nawawala na naman ang isang miyembro ng kanyang pamilya, ang kanyang apo. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang pagkasira, isang kislap ng liwanag ang sumilay. Ito ay hindi galit. Hindi ito pagnanais ng paghihiganti.
Ito ay isang bagay na mas malalim, pagsisisi. At kasama ng pagsisisi, isang determinasyon na itama ang mali. Hindi para sa kanyang kapangyarihan o reputasyon, kundi para sa tala, para sa hiraya, para sa alon. Tumayo siya. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit may bigat. Nagtungo siya sa kwarto ni Alon. Kumatok siya. Hindi sa karaniwan niyang matigas na katok, kundi sa isang marahang pagtuktok na tila ba humihingi ng pahintulot. Walang sagot. Kumatok siya muli. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Alon. Ang kanyang mga mata ay mapula at maga, ngunit mayroon pa ring matinding galit sa kanyang titig. "Anong gusto mo, Papa?" tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagod. Tumingin si Don Rafael sa kanyang anak. Sa loob ng ilang sandali, tiningnan niya lamang ito. Sinisikap na mahanap ang tamang salita. Ang mga salitang matagal nang dapat sinabi. Ang mga salitang hindi niya kailanman nagawang bigkasin. At pagkatapos, lumabas ang mga salita. Nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Patawarin mo ako, anak." Ang mga salitang iyon ay hindi sinabi ng bilyonaryo. Iyon ay sinabi ng isang ama. Ang boses ni Rafael ay nanginginig, basag sa emosyon. "Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng nasabi ko, sa pagiging bulag ko, sa pagiging isang masamang ama ko, sa pagtulak ko kay Tala palayo, sa pagsira ko sa pamilya natin." Nakatingin lang si Alon, hindi makapaniwala. Ang galit sa kanyang muka ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang halo ng pagkabigla at sakit. Hindi niya kailanman inasahan na maririnig ang mga salitang iyon mula sa kanyang ama. Lumapit si Rafael, dahan-dahan, na tila ba papalapit sa isang ligaw na hayop na anumang sandali ay maaaring tumakas. Niyakap niya ang kanyang anak, isang yakap na puno ng 10 taon ng pagsisisi at pagdurusa. Sa una, matigas ang katawan ni Alon. Ngunit dahan-dahan, naramdaman ni Rafael ang pagluwag ng mga balikat nito. Ang luha ni Alon, na matagal nang pinigilan, ay biglang bumuhos. Niyakap niya ang kanyang ama, ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang dalawang soliman na ito ay hindi magkaaway. Sila ay ama at anak. Nang kumalma sila, umupo sila sa kama. "Kailangan nating labanan ito," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon, ngunit may bakas pa rin ng pagkasira. "Kailangan nating protektahan si Hiraya. Hindi ko hahayaan na mawala ang apo ko, Alon. Hindi ko nahahayaang may mawala pa sa atin." Tumingin si Alon sa kanyang ama. Isang bahagi niya ay nag-aalinlangan pa rin, ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng matanda. "Pero paano pa? Nasa kanila ang lahat ng ebidensya. Winawasak na nila tayo." "Hindi pa," sagot ni Rafael. "Mayroon tayong isang bagay na hindi nila hawak, ang katotohanan." Biglang bumukas ang pinto. Si Lino. Nakatayo siya doon, handa nang umalis. May hawak na isang maliit na bag at si Hiraya na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. "Aalis na po kami, sir," sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Wala na po akong magawa." Umiling si Rafael. Tumayo siya at lumapit kay Lino. Kinuha niya ang liham ng abogado at pinunit ito sa dalawa. "Walang aalis," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay may awtoridad na ngayon, ngunit may kasamang init na wala doon noon. "Pamilya tayo." Nagulat si Lino. Hindi niya maintindihan. "Alam ko na ang lahat, Lino," sabi ni Rafael. "Tungkol kay Ilyas, tungkol sa akin, ang lahat ng dahilan ni Tala. Patawarin mo ako." Ang mga mata ni Lino ay nanlaki. Hindi niya inaasahan ito. "Kailangan ko ng tulong mo, Lino," patuloy ni Rafael. "Tulong mo para protektahan si Hiraya. Tulong mo para ipagtanggol ang katotohanan." May luha sa mga mata ni Lino. Isang maliit na ngiti ang sumilay.
sa kanyang mga labi. Sir, Don Rafael, alam ko pong may liham pa si Tala. Isang liham na iningatan ko para kay Hiraya at para sa'yo. Lumabas si Lino ng isang lumang kahon mula sa kanyang bag. Sa loob, maingat na nakatiklop, ay isang liham na may luma at dilaw na papel. Ang sulat kamay ni Tala. Kinuha ni Rafael ang liham. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito. Sa kanyang tabi, umupo si Alon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at takot. Magkasama, ang ama at anak at ang estrangherong naging pamilya ay binasa ang mga huling salita ni Tala. Ang mga salitang magbabago sa lahat. Matilde, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malakas na ngayon. Ang apoy ay muling nagliliyab sa kanyang mga mata. Oras na para malaman ng lahat ang katotohanan. Ang utos ni Don Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang utos na puno ng bagong lakas at determinasyon. Ang gintong hawla ay hindi na isang bilangguan, kundi isang larangan ng digmaan kung saan ipaglalaban niya ang katotohanan. Kinabukasan, isang formal na pagpupulong ang naganap sa malaking silid kainan. Naroon ang mga executive ng Soliman Holdings, mga miyembro ng board at syempre si Matilde na nakaupo ng matikas, ang nangiti ay may bahid pa rin ng pagtatagumpay. Ang tanging pagkakaiba ay ang presensya ni Lino at Hiraya, na nakaupo sa tabi ni Don Rafael at Alon. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at kaunting takot. Binuksan ni Don Rafael ang pagpupulong. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Alam kong marami sa inyo ang nababahala sa mga balita na kumalat kamakailan. Tumingin siya kay Matilde, isang malamig na tingin. Ngunit ang mga balitang yon ay hindi ang buong katotohanan. Pagkatapos, inilabas niya ang lumang liham ni Tala. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, binasa niya ang bawat salita ng kanyang anak. Ang liham ay puno ng pagmamahal ni Tala para kay Elias Lazaro, ang kanyang takot sa galit ng kanyang ama, at ang kanyang pagnanais na palakihin si Hiraya sa isang simple at mapayapang buhay. Hindi ito liham ng paghihiganti. Ito ay liham ng isang pusong nagmamahal na handang magsakripisyo ng lahat para sa kapayapaan ng mga mahal niya. Habang binabasa ang liham, ang hangin sa silid ay tila nagbago. Ang mga mukha ng mga board members ay napuno ng pagkabigla at pag-unawa. Ang ngiti ni Matilde ay unti-unting naglaho, napalitan ng takot. Nang matapos basahin ni Rafael, tumayo si Alon. At ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamalaki. Ito ang ebidensya kung sino ang nagkalat ng mga kasinungalingan. Naglabas si Alon ng kanyang laptop at ipinakita ang mga screenshot ng mga transaksyon, mga tawag, at mga mensahe sa pagitan ng tamtu ni Matilde at ng blogger na nagkalat ng iskandalo. Hindi na makakatanggi si Matilde. Ang kanyang pagtataksil ay nabunyag. Matilde, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkabigo. Ang iyong pagtataksil ay hindi lamang sa akin, kundi sa buong pamilya Soliman. Ikaw mismo ang sumira sa pangalan na sinubukan mong protektahan. Bumangon si Matilde, ang kanyang mukha ay namumutla sa galit. Sinubukan niyang magprotesta, ngunit walang sino man ang nakinig. Sa isang malamig na utos, pinatalsik siya mula sa pagpupulong at mula sa lahat ng kanyang posisyon sa Soliman Holdings. Lumipas ang ilang buwan, ang Hacienda del Sol ay tila nagbago. Hindi na ito isang malamig na museo ng kayamanan, kundi isang tahanan. Si Don Rafael, na dating isang bilyonaryong abala sa negosyo, ay ngayon ay madalas na makikita sa hardin, naglalaro ng bola kay Hiraya. Ang kanyang tawa, na dating bihira, ay ngayon ay maririnig ng malaya. Hindi na niya sinubukang kontrolin ang lahat.
Sa halip, natuto siyang magmahal at magpahalaga. Si Alon ay nanatili sa hasyenda. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagmamahal para sa kanyang pamangkin at isang bagong respeto sa kanyang ama. Siya ang naging kasama ni Rafael sa pagpapalaki kay Hiraya at sa paghahanap ng kapayapaan sa loob ng kanilang sirang pamilya. Hindi niya nakalimutan ang sakit, ngunit natuto siyang magpatawad. Si Lino naman ay hindi na isang janitor. Siya ngayon ang tagapamahala ng bagong foundation ng Soliman Holdings na nakatuon sa pagtulong sa mga batang walang magulang. Mananatili pa rin siyang bahagi ng buhay ni Hiraya, hindi na bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang tunay na miyembro ng pamilya. Isang araw, sa kanilang taunang pagdalaw sa Liwanag Memorial Park, 4 silang nagtungo sa puntod ni Tala. Don Rafael, Alon, Lino, at Hiraya. Hindi na ito isang ritual ng kalungkutan, kundi isang pag-aalay ng pasasalamat. Inilagay nila ang sariwang bulaklak sa puntod ni Tala. Ngayon, hindi lang mga rosas ang naroon. May kasama na itong mga ligaw na bulaklak na paborito ni Hiraya at isang maliit na larawan ni Hiraya na nakangiti. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Hiraya. Tumingala si Hiraya sa kalangitan. "Lolo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang malay. "Masaya na po ba si Mama?" Lumuhod si Rafael. Niyakap ang kanyang apo ng mahigpit. Hinalikan niya ang ulo nito. Tumingin siya sa kalangitan, sa kung saan naroon ang bituin ni Tala. "Oo, apo," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. "Dahil sa'yo, masayang-masaya na siya. Ikaw ang kanyang liwanag. Ikaw ang aming bagong simula." Kinuha ni Hiraya ang isang maliit na papel na saranggola na ginawa ni Lino at pinakawalan ito. Lumipad ito sa kalangitan, sumasabay sa ihip ng hangin patungo sa bituin ni Tala. Ang kanilang pamilya, kahit hindi perpekto, ay sa wakas ay buo na. Pinagaling ng pag-ibig, pagpapatawad at ang mga pangalawang pagkakataon na dumating mula sa pinakamadilim na lihim. At dito nagtatapos ang kwento nina Don Rafael, Alon, Lino at ang munting Hiraya. Sa aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng puso ng inyong scriptwriter, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina at bawat kabanata ng kwentong ito. Hindi madali ang maghabi ng mga emosyon, ang magbalangkas ng mga twist, at ang lumikha ng mga karakter na magiging bahagi ng inyong mundo. Ngunit sa bawat salitang isinusulat ko, naramdaman ko ang bigat at ganda ng paglalakbay na ito. Isang paglalakbay patungo sa pagtuklas ng kapatawaran, pag-ibig, at ang kahulugan ng tunay na pamilya. Sana po, sa pamamagitan ng kwento ni Don Rafael, Alon, Lino, at ng munting si Hiraya, ay naipadama namin ang halaga ng pangalawang pagkakataon, ang kapangyarihan ng pagpapatawad na naghihilom ng mga sugat at ang walang hanggang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong laging liwanag na naghihintay. Ang inyong suporta at bawat komento ay ang aming inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakatumagos sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga pananaw ay mahalaga at malaking tulong sa aming paglikha ng mas marami pang kwentong magbibigay kulay sa inyong mga araw. Maraming salamat muli at hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay.